Dapat tama, isipan sa salita. Dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Tuwing nalalapit ang eleksyon, laganap ang pagbili at pagbenta ng boto. Yan ang naging testimonya ng ilang mga sangkot dito mula sa tauhan ng kandidato hanggang sa mismong botanteng naglalako ng kanyang boto. May news to go si Sandra Aguinaldo. Abala na raw si Angel, di niya tunay na pangalan, team leader ng isang kandidato sa pagka-mayor sa Metro Manila. Ang kanyang pinaghahandaan, ang araw kung kailan mamimigay na ng pera ang kanyang kandidato sa mga botante. Networking daw ang sistema. Mula sa politiko, merong ilang layer ng coordinator at sa ilalim naman ito ang mga tulad niyang team leader. Bilang team leader, nag-recruit si Angel ng 25 tao na bawat isa ay may 10 namang recruit. Tuloy-tuloy lang daw ang recruitment hanggang meron na silang mga tao sa bawat bahay sa kanilang barangay. Sa tagal sa ilang election na-observe ko yan, money works talaga. Pag nagbagsak ng pera, siguradong nananalo politiko. Lalo na pag yung gano'n na the night before, tsaka pag malaki ang amount. Depende sa amount. Para makasiguro, sabi pa ni Angel, bahagya raw tatakutin ang mga tatanggap ng pera. Psychological warfare nga, gagamitan ng style na, malalaman yan kasi mabibilang yan kahit hindi. Sabi mo, mabibilang yan kahit hindi. Pero ang 56 anyos na si Ana, na 18 anyos pa lang daw ay nagbebenta na ng boto, hindi na raw kailangan takutin. Sagot pa nga raw ng kandidato ang pamasahin niya mula Metro Manila patungong Samar kung saan siya botante. Pero hindi lahat ng nagbayad iboboto niya. O gobernador ng mga 1.5. Hanggang 3. Inahatid kasi bahay-bahay. So Paggabi, bago ang eleksyon, inahatid. Sa bahay mismo? Bahay mismo, kakatukin ka ng ating gabi. Okay. O kaya nasa presinto ka na, doon ka na sasalubungin. Iba naman si Josie. For sale daw talaga ang kanyang boto sa kandidatong magbibigay ng magandang presyo. Noong una, magkano natanggap mo? 700. Itong sumunod na eleksyon, magkano? 2,000 plus naman. 2,000 plus. Sa Santa Maria, Ilocos Sur naman, nakuna ng video si re-electionist Mayor Edgar Florendo na nagbibilang ng pera na ipinaabot naman sa mga residente kalakip ng ilang sample ballot. Paliwanag dito ni Florendo, humingi raw ng tulong ang ilang residente kaya niya binigyan ng pera. Sabay-sabing sinisiraan lang daw siya ng mga kalaban. They can throw anything to you that is in the kitchen, including the kitchen sink and everything during election time. Ayon sa election lawyer na si Romulo Macalintal, pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang mga nagbebenta at bumibili ng boto. Ang problema, halos napakahirap patunayan yan. Kailangan talagang makita mo na yung binigyan ay talagang tinanggap niya yung consideration para iboto niya yung nasabing kandidato. Kung hindi naman niya binoto, nasa ng vote buying doon. kaya naman para kay Macalintal, malaking bagay na automated na ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi na makikilala ng mga kandidato kung sinong ibinoto ninyo. Kasi ngayon ay electronic o automated. Sandra Aguinaldo, GMA News.